warahmatullahi wabarakatuh. Kaharap po natin ang isa sa nominado ng Bangsamoro Party, si Dr. Kiram G. Angkal. Sir, ang una ko pong katanungan is, sino po ba si Kiram G. Angkal bago pumasok ng politiko? Dahil alam natin na first time niyo po lumahok sa mga ganitong pagkakataon. Okay. Magandang hapon sa iyo, Madam Mera. Ako po ay isang empleyado sa Department of Agriculture from 1980 up to October 31, 1989. Kasi nung dumating ang pag-change ng ERMM sa BAM, so kami po ay pinawala ng gobyerno at binigyan din ng pabaon. So, nung nawalan ako sa trabaho, naisip ko na para hindi ako din, gusto ko din mag-share sa mga Bangsamoro yung napag-aralan ko, experience ko na sa tingin ko na pwede makatulong sa Bangsamoro. Nagpapasalamat ako kay Honorable Dato Muslimin Sima as pinapwede niya ko bilang Vice President ng Bapa Party. Ito sa pagsali ko sa politika, ito po ay first time. At actually, nag-meeting lang kami. Ako ay tahimik lang kasi parang hindi ko pa maintindihan ang politika kaya bago lang ako sumali sa organization. So, naglapis sa akin si Dato Rolly Najib Solano. Sabi niya, Vice, baka gusto mo magsali sa party list. Mag-comply ka ng papilis kaya rekomenda kita. So yun na sinabi sa akin ni Dato Rolly Solano. So agad-agad, nag-comply ako ng requirements, anong dapat i-submit para sa COMELEC. So i-comply ko lahat yun. So ngayon, nakasali na ako sa nominee. Nagkaroon kami ngayon ng kahapon ng Bapa Press Conference. So, na bang sa sarili ko na ako na kasama sa political group na yun. So, dito, gusto ko din mas makashare sa Bangsamoro yung natirang buhay ko. Kasi, para yung natutuhan ko sa Department of Agriculture, gusto ko din i-share sa kanila na magkaroon ng legacy. Kasi alam ko na lahat ng mga taga-Bangsamoro ay isa lang pinagmulan sa MNLF. Pero nagkaroon na parang nangyari, nanganak, nag-apo. So yun na. So dito pa rin ako sa MNLF. So nakita ko dito na magaganda mga platform, commitment ng Bapa Party List. Pero ito po ang nakita ko na kailangan din na bigyan ng emphasis, lalo na yung mga nawala ng asawa. Nawala ng asawa dahil sa pagkaroon ng konting digmaan sa paano makilala ang mga Bangsamoro. So yung mga pagalit ko, mga kasama natin na mga byuda at walang trabaho ngayon, so kailangan magkaroon sila ng empowerment woman participation. So magkaroon kami talaga ng proposal dyan na para makilala sila ng gusto. Alam ko na meron din Bangsamoro, pero meron dapat na itutok sa kanila para ma-strengthen yung mga project and program na dapat nilang makamit. Kasi nakikita ko, may mga programa ang gobyerno pero hindi po sustainable. So kinakailangan natin yung sustainable projects and program para makamit nila yung at least hindi sila magkaroon ng konting hirap. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang, ang Bangsamoro ay tuloy-tuloy ang suporta. So yan, isa po yan. Pangalawa, gusto ko din i-strengthen yung royal houses
communities sa aming region, sa BRMN. Kasi nakikita ko na napakaraming royal houses, pero according to the Malaysian government, nahihirapan sila kay napakaraming sultan na isamit doon. Pero ang kinakailangan lang 4 lang na sultan. So kailangan matulungan ko sila ano man ang guidance na doon sa Malaysia, yung taga Nusantara, na pwede sila makilala lahat. Pangatlo, yung mga senior citizen, kailangan din natin mabigyan ng pagkakataon yung nabubuhay pa ng mga senior citizen na gusto mo pa magtrabaho. Kasi alam natin na yung mga pensyon nila minsan hindi magkasila ibigin ng gamot nila. So yung kaya pa magtrabaho, bakit hindi natin sila pagbigyan ng magtrabaho kung kaya nila para makasuporta? Kasi alam mo natin na yung nag-retired na maaga, maliit lang ang basic nila, maliit din ang kanilang pensyon. So yun, dapat natin turuan yung mga kamag-anak natin na o kaibigan na minsan hindi na pinapansin ng senior citizen po. Na marami pang sila benefits diyan na makukuha. Yung mga senior citizen, yung mga nanay natin, lola natin, uncle natin na nakaabot ng 60 ang edad, pwede sila magpunta sa OSCA para mag-register sila, para meron silang allowance o pension buwan-buwan. Ang iba dyan, hindi na ginatutukan yan, ay dapat matutukan natin yan. Magkaroon sila ng access para makakuha sila ng pension nila buwan-buwan. Ang iba, dito, gusto ko din ang bigyan ng emphasis itong farmers natin. Kasi ang farmers natin ngayon, nakikita natin na nung dumating na mga maraming benefits sa binibigay sa kanila, minsan doon sila na nagkaroon ng naging tamad sila, nakaupo lang sila, nanood nag-cellphone lang sila, pero wala silang income. So possible magkasakit sila, hindi magkasing pera yon. So plano ko dito sa Maguindanao del Norte, yung kaso na pala rin po ako, na lahat ng irrigated area sa Maguindanao del Norte, kukunin natin yan kasi gagawa tayo ng contract farming from 5 months. Kasi sa 5 months, pag matutukan yun, mabigay siya ng tamang suporta, sa tingin ko, mabubuhay sila. Pero priority natin yung mga may irrigated area. Yung iba naman na irrigated pero nasira na, so yan under sa rehab. Sa next program, pwede natin sila matulungan. Pero dito sa inisip ko na sustainable farmers contract, ito po ay pagbigyan ng pansin ng bank. Sa tingin ko makatulong ito sa ating mga farmers. Kasi ang mga farmers natin, pag hindi natin tulungan, kasi wala silang sariling pundo, hindi magkakaroon sila ng pundo na buhay nila, yung pamilya nila. Pero kung magkaroon talaga ng access sa lending institution na pwede sila maka-loan sa bangko, na ang babayaran lang nila yung katulad ng fertilizers, pesticide, at saka herbicide. Malibayo sa land preparation at saka yung abono seeds, ang DE yata ay handang magbigay ng certified seeds para sa kanila. So yun lang na i-assure natin na yung marketing contract nila ay nakapirma sila sa NFA. Kasi ang NFA po na dapat bibili sa kanilang harvest. So sigurado na mabawi ng bangko yung utang nila sa bangko na dapat nila bayaran.
Kaya hingin natin sa Bangsamoro government na pwede natin matulungan yung farmers natin. Kasi sigurado kung matutukan yan, halimbawa, ang kailangan na abono sa isang hektarya ay 6 na sako na abono. Kailangan i-apply yun. Tutukan ng mga teknisyan natin na ma-apply yung 6 ka sako na abono. So, during na magkasakit man, meron man silang pesticide. During na mahaba mga damo doon, meron silang herbicide na pwede magamit na sigurado na malaki ang kita nila, yield nila. So yun, so maging rotation na yun, kasi siyempre meron ka naka-harvest ka na, siyempre handa na yung mga bining mo. Ang kulang lang doon so another capital naman sa farming monthly. So within 5 months sa tingin ko, malaki yun na matutukan na meron silang gasto sa bawat buwan. After 5 months, meron silang ma-harvest na. Diretso naman talagang mabili na sa tamang price kasi ang NFA, magkaroon sila ng contractor, ang price ay either maglaki man o magbaba, pero assured ang price nila per kilo. So, sigurado yan na makatulong sa kanila. Ang iba naman na gusto ko din mabigyan ng emphasis, we will organize the youth sector para matuto sila magnegosyo na kahit maliit lang. So dito, yung mga youth sector, ang iba, gawin natin na sila i-training sa gustong sino ang mag-farming. Kasi nakikita ko kinakapos na ang mga farmers kasi matatanda na ang iba. So kung wala tayong replace na mga matanon na farmers na magkaroon sila ng idea at saka maganahan sila kasi may suportang gobyerno, sa titingin ko lalaki ang scope ng ating mga production sa agriculture. I-assure ko yan na yung 5 tons per hectare ay sigurado na maabot yun. Basta proper lang ang management ng ating mga magsasaka. So yun ang gusto natin mangyari na makatulong yun sa kanila. Pangalawa, dito sa rice production, natin na maturuan yung mga youth sector natin, we will help them sa hybrid, sa high yielding, high value crops na gusto natin sila matulungan na during season ng panahon ng mga pro-trace, pwede natin sila lahat ng seeds na makita doon sa Bay Municipality, ipunin tapos ipapating yun at yun din nagagawin natin ng stock asagasayon para magamit din nila kasi karamihan wala silang idea sa iba, wala silang idea paano ma-shorten yung buhay ng mga prutas natin. Kalimbawa kung hindi po grafting ang ating pro-trace, matagal magbunga. Pero kung magkaroon ng grafting yan, sigurado minsan 2 to 3 years bubunga na yun. Yan ang kaganda ng grafting. So nakikita ko na dapat natin tutukan. Saka wala nang problema sa seeds kayo na by municipality kung lahat na may mga pro-trace, tutukan natin kayo, bibili natin per kilo yung seeds nila, yun ang gawin natin stock. Kasi yun naman sa sayon na ginasumpay dun sa stock, kinakailangan ang kunin natin ng sayo yung puno, halimbawa puno ng mangga, puno ng durian, kukunin natin yung kita natin na maraming bunga. Huwag tayo kukuha sa magkumplenan tayo na kailangan masumpay. Hindi pwede ganun. Kailangan kukunin natin yung pinagmulan ng sayon ay galing po sa very productive na puno. So yun ang kukunin natin. Katulad din sa nyug, minsan kalimutan natin na yan ay nagtubo, seedling. Pero hindi natin alam na yan ay galing po sa isang bunga o 2 bunga. Hindi po ganda. Ganun ang pwede. Ang maganda, yung sa isang bunch,
minsan 20, 30, yun ang magandang source ng seedlings. So yun ang tutukan natin. Dito naman sa fishery, nakikita ko na wala natin, kulang na yung production. Nalimutan natin ang tayo lang ay huli ng ating mga isda. Pero sa production, wala na. Nalimutan natin yung production. Dapat, kahit na isang hektarya, magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng hatchery para sa dalag na palakiin yung mga dalag sa isang hektarya. So, sa tingin ko, magkaroon tayo ng support production. Sa pupuyo, wala na tayong makikita na pupuyo. Dahil sa harvest tayo, collect in harvest, pero wala tayong intensive na production. So, kailangan magkaroon tayo, natutukan natin yon. So, yun na nakikita ko na dapat bigyan ng pansin. Ito, meron akong idea din na I think kung magkaroon ng bill po, batas na pwede lahat ng electric cooperative dito sa Bangsamoro ay magkaroon, ma-integrate yung mga para at least makita nyo po yung income ng lahat ng electric cooperative sa buong bar. Kasi para at least kung ma-reorganize, kung meron tayong bill na makukuha sa Bangsamoro, sa ETA, na pwede maging authority natin to organize the electric cooperative existing in barn, makatulong din ng employment at saka makita natin, ma-monitor natin yung kanilang income per month. So, yun na nakikita ko na pwede natin trabahon. At saka dito naman sa mga problema natin, ito ang hingi natin na magkaroon tayo ng equal justice and opportunities sa lahat ng programa. Equal justice and opportunities sa lahat ng programa dito sa Bangsamoro. Kasi may nakikita ko, maraming nag-report na ang binibigyan lang minsan daw, yung malapit sa kusina. So, yung malayo sa kusina, sabihin, malayo sa kusina, na hindi sila, kung alam mo naman, minsan na ang Bangsamoro ay minsan mahiya magingi. Kung hindi mo talaga lapitan, hindi mo tanungin, talaga sigurado na naka-impact sila. Kung makikita natin na mag-inisip tayo na by barangay, na magkaroon talaga ng house to house para makita ang mga status. Huwag lang tayo maglista na hindi nakita. Kailangan magbago yung lista, kailangan makita yung household nila. Makikita natin yung number of children sa loob ng isang bahay. Makita rin din kasi alam natin sa Muslim, sa isang bahay, makikita mo diyan minsan 3 pamilya diyan o 4 na pamilya, ayaw na hihiwalay yung kanilang mga anak sa loob ng bahay. Pero i-treat natin sila na magkaroon ng i-check up isang household na ilang tao doon sa loob ng bahay yun, para one is matrace up na ilang children nandun sa kanila na pwede natin matulungan sa pag-aaral nila. Pangalawa, ma-check natin yung kanila na pwede mag-register kabot ng 18 years. So marami tayong makukuha na data within sa isang bahay. Kasi minsan sa atin, tingnan na malayo ka pa, kita isang bahay, isang pamilya lang. So hindi pwede ganun. Kailangan sa Bangsamoro, alam mo, dahil sa family ties, nakikita natin yung pagmamahal sa mga anak. Sa isang bahay, kahit na sikap na magkasya sila sa isang bahay. Makita ang anak, makita ang ama at saka ina. So kahit isang tuka, pwede sa kanila, basta importante lahat makakain. So yun nakikita ko na dapat natin bigyan ng pansin yung mga taga Bangsamoro na magtulong ako. Kasi sa akin na inyong kapatid, kagali, na handa po magtulong hanggang buhay pa ako. At gusto ko din talaga magkaroon ng legacy sa inyo na meron akong maiwan sa inyo na maging kagabay ninyo sa habang buhay pa kayo, sa buhay tayo. Kasi yun ang nakikita ko na makashare ko sa ngayon na pangarap ko na maging
maging isang bangsamoro, mas maganda ba isang bangsamoro na makatulong ka sa kapwa mong bangsamoro. Thank you. Okay, sir, meron akong pahabol na tanong. Kayo po ay naging employee for 40 years, okay, for the previous year. Naging employee po kayo ng Department of Agriculture and now MENRE. So, ano po yung... MAFAR. Yeah, I mean MAFAR, sorry. MAFAR ngayon. And ano po yung nagawa po ninyo during your employees in the Department of Agriculture na pwede po nyo i-apply kung sakaling kayo po ay mananalo bilang Member of Parliament as well. Okay. Noong 1980s, nagkaroon po ang programa ng Department of Agriculture na Masagana 99 at saka may Sagana 99. Kasama pa kami doon na mag-assist sa mga farmers para matulungan sila. Alam mo, yung output namin sa may Sagana, diyan sa North Opic, nakikita mo sa North Opic na supposed to be ang buniga ay lahat ng mais ay sa loob ng buniga. That time, ang buniga sa loob ng nakalibot na tambak na mais. So, overshoot talaga ang mais natin that time. So, dahil sa magandang supervision, kasi ang supervision ay kailangan ikpitan. Hindi po dapat na meron ng programa, pag-distribute mo na, pag-release mo na sa programa mo, hindi mo na tinitingnan yung process na pag-implement sa barangay o sa munisipyo. Kinakailangan po i-close supervision yun sila sa pag-apply ng abono, pag-apply ng herbicide at saka pesticide sa kanilang sakahan. So yun po ang nakikita ko na nawala yung close supervision sa farmers. So kailangan sa panahon natin, kung meron pa tayong chance na yun ang ididiin natin na lahat ng programa, lahat ng project and program dapat i-close supervision, close monitoring sa status ng bawat projects and program sa paan. So ano po yung magagawa natin sa ating Ligawasan March? MP, kung sakali kayo po ipapalarin, meron po ba kayong plano dito? Sa Ligawasan March, marami na po diyan kamag-anak sa Ligawasan March. Sa ito lang, sobra almost 500 na titulo nito sa akin na naibigay sa sekretary ng Bangsamoro Ligawasan Resource Development Corporation na ang hingi nila kung sino ang manalong bidder diyan sa operation ng Ligawasan March, hindi po namin i-allow na bibili ang kanilang lupa. Ang gusto namin na mangyari sa kanila ay maging partnership. Partnership po. Kasi para tuloy-tuloy po ang kabuhayan nila, matulungan sila sa mga anak na mag-aral. Kasi alam natin na pag hindi natin tinitingnan doon sa community, sa barangay, ang mangyari sa atin ay hindi natin tinitingnan yung actual situation nila, makita mo talaga hirap sila. So ito na naisip namin na we organize the Bangsamoro Ligawasan Resource Development Corporation para sa pag-atiman sa kanila, kami po ay mag-assist sa kanila para matuto sila mabuhay ng tama. At saka kukunin namin ang lahat ng technical na pwede kaya ng trabahuin ng taga-ligawasan ay sila magtrabaho, katulad ng security at saka manpower, yung magtrabaho sa project, maliban doon sa mga special na trabaho na hindi pa nila alam, kasi meron din special na skill nandiyan. Yung sa amin lang yung manual, pwede natin matulungan sila na magtrabaho sa kumpanya kung sinong manalong bidder. So yun po kami kuya handa mag-assist sa
dalawa sa nanalong bidder at saka sa baba na matulong magabayan po sila, magabayan rin sila sa tamang proseso para hindi mawala sa kanila ang kanilang property, real property. Yun po ang nakikita ko na pwede ko may tulong sa Ligawasan Mars. Inshallah. Baka meron kami nakalimutan, Sir Kiram, na itanong, baka meron po kayong idagdag or your imparting words po sa ating mga kabangsamoro sa buong bar. Okay po. Alam ko na dito sa bar, saludo ako sa mga ating mga leader sa bar. Kaya nasimulaan nila na reorganize nila yung buong region na akma sa kinakailangan ng mga Moro. Pero however, itong mga kamag-anak natin, nangyari sa feedback sa akin na gusto sila magmadali sa development. Sabi ko, mahirap yung magmadali tayo. Kasi hindi na kaya, alam ko na bago ka kikilos ay merong akma na batas na dapat mo gamitin sa pag-implement ng gusto ninyo. Kaya hinihinay tayo. Tama din yung ginagawa nila na hinahinay lang. Pero kung hindi kayo kikilos, hindi niyo sila kalabitin na itong problema namin hindi pa na-aksyonan. Sa tingin ko, ganun, malimutan. Pero ang sa akin, tuloy-tuloy angatin pagkalabi sa kanila para maalala nila na meron pa silang kulang. So yun ang sa akin na huwag tayo magmadali sa development. Kasi nandyan na lahat yan. Sila naging leader natin, dapat pakinggan natin sila. Pakinggan natin anong advice nila. Huwag natin sila pangunahan. Pero sa atin na mag-remind tayo, mag-recommenda tayo na sa tingin nila na nalimutan nila, kalabitin natin sila para hindi nila malimutan yung mga projects and program na naintindi po sa mga Bangsamoro. Yan po ang nakikita ko na minsan nagtampo ang iba. Sabi ko, huwag kayong magtampo. Kaya hindi natin kaya. Ilan ang mga kuwan. Kasi sabi ko, sa lahat ng projects and program na yung kinakailangan ninyo, alam nila pero hindi nila kaya sabay-sabay. Katulad sabi ko, magdaan kayo sa butas. Ano, magdaan sa butas? Sabay-sabay tayo, hindi tayo magkasya. Pero isa-isa lang. Sigurado na yung mga project and program, tuloy-tuloy yan. Pero huwag niyong kalimutan na pag hindi niyo tutukan yung mga problema ninyo, ang magtutok ang iba, hindi na maalala. Pero sigurado na tayo mga Bangsamoro ang magtutok sa mga programa natin. Basta isipin natin, ang programa hindi sa sarili natin. Yun ay para sa lahat. Yun. Yan ang muto po ng BAPA. Ang BAPA po ay party ay para sa lahat. Lahat ay membro, lahat ay kasama. Basta hindi lang maging problema ng Bangsamoro. Salamat po. Okay, maraming salamat. So, yan po yung aming buong panayam kay aspiring as Member of Parliament, Doctor of Education, Sir Kiram G. Angkal Alhaj. Maraming salamat, sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.